Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong taga-suporta at tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. May kasabihan po na kung minsan ay may espesyal na papel sa buhay natin ang ilang taong ating makikilala. May mga bagay na hindi natin aakalaing mangyayari na kung hindi pala natin sila nakilala, siguro ay tuluyan na tayong nilamon ng nakakatakot na pangyayari. Kung hindi dahil sa kanila, hindi siguro mababago ang takbo ng buhay natin tungo sa mas magandang bukas. Ganito ang nangyari sa akin. Isang nakapangingilabot na karanasan na ibabahagi ko sa inyo. Ako nga po pala si Aljon. 22 anyos na po ako ngayon. Ako po ngayon ay narito sa Visayas. Pero ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa Mindanao. 10 taon na ang nakakalipas. 12 anyos pa lang ako noon. Ulila na ng lubos. Ang kumupkup sa akin ay ang tiyuhin kong si Tito Puyot. 40 anyos na noon si Tito Puyot. Hindi na siya nakapag-asawa dahil sa pagiging lasenggero at dahil na rin sa hirap ng buhay. Para hindi ako masyadong maging pabigat sa kanya, ay napilitan akong magbanat ng buto sa murang gulang. Pinagsasabay ko ang pangangalakal ng mga pwedeng ibenta sa junk shop at pagtitinda ng sigarilyo sa mga bangketa. May pagkasalbahe ho si Tito Puyot, lalo na kapag nakakainom. Paminsan-minsan ay napagbubuhatan niya ako ng kamay. Dahil naman po sa madalas akong napipilayan sa pambubugbog sa akin ng tiyuhin ko, ay palagi akong nagpupunta sa dulo ng aming baryo kung saan nakatira ang 50 anyos na si Aling Daria. Isang magaling na manghihilot si Aling Daria. Sa awa niya sa akin, ay ginagamot niya ako ng libre sa tuwing pinupuntahan ko siya. Palagi rin niya akong pinapayuhan kung paano mas maayos na pakikitunguhan si Tito Puyot at kung paano maiiwasan ang palaging mabugbog. Madalas ay sa bahay ng matanda na rin ako nakikituloy kapag lasing ang tiyuhin ko. Heto na po, Sir Blair. Simulan na po natin ang aking kwento. Muli, ako ho si Aljon. At ito ang aking kwento. Pakawalan niyo na po ako rito. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong papatin. Hindi po ako masamang bata. Gabi yun at nasa gubat kami ng lalaking bigla na lang tumangay sa akin matapos akong tulungan na makalabas sa bahay ng Tito Puyot ko. Ipinasyal niya ako kung saan-saan at nagkwentuhan kami hanggang sa mapadpad kami sa isang parte na wala nang ganong katao-tao. Binilan pa niya ako ng pagkain at inuming palamig hanggang sa naging parang bumilis ang pangyayari. Bigla na lang akong nawalan ng malay matapos kong maubos ang pagkain at palamig. Pagdilat ko ng mga mata ay natuklasan ko na lang na nakatali na pala ako sa isang puno at nasa gubat na kami. Tumahimik ka! Basta tatahimik ka, ay walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi kita papatayin. Matalim ang pagkakatitig ng lalaki sa akin. Malalim at nandidilat ang kanyang mga mata. Sa tulong ng lumulusot na liwanag ng buwan sa kinaroroonan namin, ay napansin kong kakaiba ang hugis ng kanyang anino. Pahaba
at umaalon na parabang hindi kanya. Medyo masakit din sa ilong ang amoy niya. Pinaghalo-halong mabahong amoy. Napansin ko rin na may ibinubuhos siyang pulang likido sa paikot ng puno. Natakot ako nang bigla kong naisip na baka yun ay dugo. Nalanghap ko rin kasi ang malansa at matapang nitong amoy. Ano pong ginagawa niyo? Ano po yung binubuhos niyo? Ano pong gagawin niyo sa akin? Sabi ko nga, hindi kita papatayin. Alam mo ba kung ano ang gagawin ko? Ano po? Palalakasin ko lang naman ang umihina naming lahi sa pamamagitan mo. Malaki ang magiging ambag mo sa amin. Kailangan kitang maialay. Ano? Iaalay niyo ako? Ano pong ibig niyo sabihin? Noon ko lang narinig ang salitang alay. Dahil nga bata pa ako noon, hindi ko pa yun gaanong naiintindihan. Pero parang alam ko na kagad na masama talaga ang balak ng lalaki sa akin. Kaya naman ay nataranta ako at sa takot ay tinangka kong kalagin ang pagkakagapos sa akin. Pakawalan niyo ako rito! Isa po kayo masamang tao! Parurusahan ng Diyos ang masamang taong katulad niyo! Sa sinabi kong yun, ay galit na galit akong nilapitan ng lalaki. Marahas nitong sinunggaban ang bibig ko. Nanlaki naman ang mga mata ko nang mapansin kong biglang pumula ang kanyang mga mata. Nanginig din ang buong katawan ko at naramdaman kong napaihi ako sa salawal ko nang biglang magbago ang anyo ng lalaki. Naging para itong halimaw. Bumuhaghag ang buhok. Pumangit ang itsura. Umumbok ang bibig at tinubuan ng mga pangil. Naglabas-masok ang maitim nitong dila na parabang sa ahas. Nagsanga-sanga ito na tinutuluan pa ng malagkit na malinaw-linaw na laway. Ang mga daliri naman ito sa mga kamay ay tinubuan ng matutulis at maiitim na mga kuko. Ramdam ko ang pagbaon ng mga ito sa pangako. Ang balat nito ay umitim at naglangis. Nakakadiring tignan. Huwag mong mabanggit-banggit sa akin ng Diyos. Sa panahon ngayon, ay wala na Diyos. Kung meron, edi sana wala ka ngayon dito sa harap ko. Edi sana ay buhay pa ang mga magulang mo at walang tito na salbahe. Patay na ang Diyos, kaya puro kasamaan na lang ang nangingibabaw ngayon sa mundo. Itatak mo yan sa kukote mong buwisit ka. Aswang! Saklolo! May aswang! Nanggigigil na tinakpan ang bibig ko ng lalaking isa palang aswang. Niyugyug pa niya at malakas na inuntog ang ulo ko sa puno ng ilang ulit. Bunga nito ay unti-unti akong nahilo at unti-unti ring nagdilim ang paningin ko. Pero naririnig ko pa rin ang magaspang niyang boses. Walang dapat makatuntun sa atin dito, hayop kang bata ka. Hindi pwedeng may pumutol sa ritual na isasagawa ko. Kailangan tagumpay kitang maialay sa itim na bato ng aming angkan na mga aswang. Matapos yun, ay doon na ako tuluyang nawalan ng ulirat. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Samantala, isang buwan bago ako dinukot ng lalaking aswang na yon at dinala sa gubat, ay isang babaeng sugatan naman ang nakita ko sa gilid ng gubat ding yon. Minsan lang akong napadaan doon habang naghahanap ng mga kalakal. Sa kabila ng mahigpit na babala sa akin, pareho ni Tito Puyot at Aling Daria, ay nawala naman sa isip ko dahil sa kagustuhang makarami ng mapupulot na pwedeng ibenta.
Doon pa naman sa gilid ng gubat, ang maraming nagkalat na mga basura na mapapakinabangan pa. Ang iniisip ko noon ay kailangan marami akong maibenta para pag uwi ko kay Tito Puyot ay may maiabot ako sa kanya at para hindi niya ako pagbuhatan ng kamay. Ayokong palagi niya na lang akong nagugulpi. Wow! Ang daming plastic dito. Mabuti na lang talaga't napadaan ako rito. Ayos! Tsak na mapupuno agad ang dala kong sako. Yay! Marami akong mabibenta ngayon. Ang swerte-swerte mo, Aljon! Bandang hapon yun noon. Nung una, ay tahimik lang ang paligid at ang naririnig ko lang na tunog ay mga awit ng ibon. Masayang masaya akong namumulot ng mga plastik na nagkalat sa damuhan. Nang minsan biglang umihip ng malakas ang hangin, ay tinangay ang ilang plastic bottle papasok sa gubat. Ewan ko ba, pero parang natuwa pa akong habulin ang mga ito. Siyempre, dahil bata, excited sa mga ganong klaseng senaryo. Pagpasok ko sa gubat, walang ano-ano, ay natalisod ako sa isang inakala kong nakausling ugat ng malaking puno. Pero nagulat ako nang makarinig ako ng malakas na pag-igik. Pagbaling ko ay napasigaw ako sa pagkagulat nang tumambad sa akin ang isang babaeng nakasalampak sa likod ng malapad na puno. Duguan ang palda nito at hawak-hawak niya ang maselang parte ng kanyang katawan. Lalo pa akong nagulat nang makita kong may sanggol sa pagitan ng kanyang mga hita na nangingitim na at hindi na humihinga. Ang nakatalisod pala sa akin ay ang duguan nitong mga binti. Ay! Ano to? Ang baby ko! Bata! Tulungan mo naman ako. Kailangan kong mailibing kagad ang baby ko. Pero nangihina pa ako. Tulungan mo ako. Ha? Ano pong nangyari sa inyo? Nanganak po ba kayo? Malungkot na tumango ang babae. Nasa tansya ko ay mga nasa edad 30. Oo. Pero nakunan ako. Pwede mo bang ilibing ang baby ko? Hayaan dyan sa butas na hinukay ko kanina. Kasya na dyan ang baby ko. Tabunan mo na lang. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Kahit nandidiri ako sa itsura ng bagong silang na sanggol, ay nakuha ko pa rin itong ilibing dahil sa awa ko sa babae. Maingat kong inilapag ang sanggol sa hukay sa katinabunan ng lupa. Hindi ko naman napansin na para bang hinalukay lang ng aso ang hukay. Ayan, nailibing ko na po. Kayo po, paano ko naman po kayo matutulungan? Sandaling nag-isip ang babae, saka lumingalinga sa paligid na para bang may hinahanap. Makaraan ay muli akong hinarap. Alalayan mo ko at dalhin mo ko sa luma at abandonadong kubo na yun. Tapos ay bumalik ka sa baryo. Magtanong ka sa matatandang magaling sa hilot o albularyo kung anong dapat gawin sa isang nakunan. Tapos ay dalhin mo sa akin ang mga gamot na sasabihin nila. May kilala po akong magaling na hilot. Si Aling Daria po. Tatawagin ko na lang po kaya siya para siya na po mismo manggamot sa inyo. Naku, huwag mo siyang papupuntahin dito. Delikado ako. Ha? Bakit naman po kayo delikado? Basta, sundin mo na lang ang utos ko sa'yo, iho. Mamamatay ako kung patatagalin pa natin ang pagdurugo ng mga sugat ko. Dalhin mo na lang dito ang sasabihin gamot ni Aling Daria. Wag mo rin sanang sasabihin narito ako sa kubo, dito sa gubat.
May mangyayaring hindi maganda kapag sinabi mo. Nakikiusap ako sa iyo, iho. Naiintindihan mo ba ako? Dahil bata pa ako, ay mas umiral ang awa ko kaysa sa pagiging mausyoso. Isa pa, mukhang mabait naman kasi ang babae. Pero may naalala kong itanong. Hindi ko pa nga pala alam ang pangalan nito. Siya nga po pala. Ano po pala ang pangalan niyo? Ako po si Aljon. Nakatira lang po ako sa Purok 2. Kayo po? Saka ko nalang sasabihin sa iyo ang pangalan ko. Pagbalik mo dito at dala mo na ang gamot na mga kailangan ko. Huwag ka mag-alala. Gagantimpalahan ko ang kabaitang ipinakita mo sa akin. Poprotektahan kita at ang pamilya mo. Sige na, magmadali ka na. Pumunta ka na sa baryo. Hindi pwedeng matagalan na hindi pa ako nabibigyan ng gamot. Sige po, aalis na po ako. Tapos, iiwan ko na rin po sa bahay namin itong mga nakuha kong kalakal. Tandaan mo ang bilin ko. Huwag mong sasabihin narito ako. Sabihin mo na lang, may nagpapatanong lang sa'yo. Ayoko lang kasing may makaalam na nakunan ako. Alam mo naman sa baryo, maraming chismosa, hindi ba? Opo, tama po kayo dyan. Naiintindihan ko na po kayo. Sige po, aalis na po ako. Mag-iingat po kayo dito habang wala ako ha. Saka wag po kayong aalis. Pag-uwi ko sa bahay namin ni Tito Puyot, ay nadatnan ko siyang nakaabang sa akin. Halatang hindi na naman maganda ang mood nito. Pero hindi siya lasing. Hoy, Aljon, bakit hindi mo pa na ibibenta ang mga yan, ha? Ibenta mo na at bigyan mo ako. Saka ba kasi nang galing na bata ka? At para ka nagmamadali? Naku tito, mamaya ako na po mabibenta itong mga napulot ko eh. Pasensya na po kayo ha. Pero kailangan ko po magmadali muna. May pupuntahan po ako at may nangangailangan po ng tulong ko. Kung gusto po ninyo, ay kayo na lang po magbenta nito. Kahit sa inyo na po lahat na mapagbibentahan. Ano? Aba, aba't tama lang na sa akin mapuntahan lahat na mapagbibentahan. Dahil nakatira ka lang naman dito. Mamulot ka na lang ulit. Akin na nga yan sa ako. Abaho-baho mo. Marahas na inablot mula sa akin ni Tito ang sukbit kong sako na punong-puno. Lihim na lang akong napasimangot. Wala pala akong mapapakinabangan sa pinaghirapan ko ngayong araw. Pero di bale, tama naman. Mamumulot na lang ulit ako sa gilid ng gubat. Marami pa naman doon ang hindi ko pa napupulot. Babalik na lang ako kinabukasan. Mamayang gabi ay magtitinda na lang muna ako ng sigarilyo. Siya nga pala, yung kabilin-bilinan ko sa'yo, ha? Wag na wag kang magkakamali magpunta sa may gilid ng gubat. Pugad na mga aswag doon. Dako, kapag daligaw ka ron, bahala ka sa buhay mo. Mainit ang mga aswang sa mga batang katulad mo. Lalo na't pamangkin kita. Hindi kita pupuntahan sa gubat. Hindi rin kita ililigtas, tandaan mo yan. Teka po tito, bakit po ba kung pamangkin niyo po ako? Basta, wag mo nang itanong pa. Basta't sundin mo na lang ang kabilin-bilin ko sa'yo. Kung ayaw mo mapahama ka, diyan ka na nga. At dami-dami mong tanong. Nang makaalis si Tito Puyot, dalaan sakong punong-puno, ay nagmamadali na ako naghugas para agad mapuntahan si Aling Daria. Nang makarating naman ako sa bahay nito, ay kay rami pa nitong tanong bago ibinigay sa akin ang mga kailangang gamot na herbal at langis. Siyempre, ay sinunod ko ang bilin sa akin ni Tita Lydia. Wala akong sinabing kahit ano tungkol sa kanya. Haya na mga gamot na herbal at langis. May malinis na telang katsa na rin dyan. At makakailanganin mo. Dalin mo na kagad at malapit ng magtakip silim. Mag-iingat ka sa daan, ha? Ay, nako. Kung bakit ba naman kasi ayaw pa akong papuntahin nang nagpapatanong sa'yo. Di bale. Sige na. Magmadali ka na
At kailangan mo ng magamot kung sino man yon. Sige po, Aling Daria. Salamat po talaga sa tulong niyo, ah. Tiyak na matutuwa po siya sa mga to. Nagmamadali ako nagpunta sa gilid ng gubat na masayang masaya. Ganun pala ang pakiramdam na nakakatulong ka sa ibang tao. Pero habang nasa daan ay naisip ko bigla yung sinabi ni Tito Puyot. Oo nga pala. Gilid na ng gubat ang pupuntahan ko. Totoo ba talaga na may mga aswang sa gubat? Kung totoo, edi sana nung kausap ko si Tita Lydia ay may nabanggit siya. Parang hindi nga siya takot sa gubat eh. Saka ano palang kinalaman ng pagiging pamangkin ako ni Tito Puyot at magiging ganun ako kadelikado? Huwag ko na ngang isipin yun. Tinatakot lang siguro ako ni Tito Puyot. At kung totoo man, minsan lang naman ako mapadaan dito eh. Pagkatapos nito, hindi na ulit ako pupunta dito. Pagdating ko sa abandonadong kubo, ay natuwa ako nang makita kong nandoon pa rin si Tita Lydia. Maging ito ay natuwa nang makita ko nang may mga dala kong gamot. Tita Lydia, ito na po ang mga gamot para sa inyo. Naku, salamat talaga ng marami sa iyo, Aljon. Napakabait mo talagang bata. At napakamaawain. Hayaan mo. Susuklian ko ang kabaitan mo sa akin. Siya nga pala. Dumito ka na muna sa kubo. Papalubog na ang araw. Delikado nang umuwi ka pang mag-isa. Lalo na't nandito ka sa gilid ng gubat. Samahan mo na lang muna ako rito. Hanggang sa magkumaga. Akong bahala sa iyo. Poprotektahan kita. Naku, baka pagalitan po ako ng Tito Puyot ko kapag hindi po ako nakauwi kaagad ngayon. Pag wala pa kasing sinaing sa bahay pag uwi niya, naku, mabubugbog na naman ako nun. Anong sabi mo, Tito Puyot? Napansin kong parang napaisip ng malalim si Tita Lydia nang marinig ang pangalan ni Tito. Para bang meron siyang inaalala. Bakit? Kilala niyo po ba ang Tito Puyot ko? Hindi. Hindi ko siya kilala. Naisip ko lang na mabagsik pala siya sa'yo. Hayaan mo. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Sasamahan kita sa pag-uwi mo bukas. Ang importante ay ligtas ka ngayong gabi. Delikado rito sa gubat, paniwala ka. Hindi mo ba alam? Napugad dito ng mga aswang. Ha? Totoo po ba talaga napugad ng mga aswang dito sa gubat? Bakit nandito pa rin po kayo? Nadaan lang din ako rito. Paalis na sana ako. Pero bigla namang humilab ang tiyan ko. At hayun na nga, nakunan ako. Kung totoo po palang may mga aswang dito, bakit dito pa po tayo sa kubo magpapalipas ng gabi? Bakit hindi na lang po tayo makituloy sa ibang bahay dun sa baryo? Saglit na natigilan si Tita Lydia at nag-isip. Galing kasi tayo rito sa gubat. Tapos duguan pa ako. Baka pagkamalan akong aswang, mahirap na. Saka kaya mas pinili kung dito na lang tayo. Ay dahil takot kasi sa akin ng mga aswang. Hindi nila ako basta-basta malalapitan. Kaya sabi ko nga sa'yo, poprotektahan kita, di ba? Hanggat kasama mo ko, ay magiging ligtas ka rin sa mga aswang. Hindi nila tatangkain lapitan tayo rito sa kubo. Iba ang amoy ng dugo ko, iho. Matapang na mas gugustuhin pa nilang lumayo kaysa sa lumapit. Ganun po pala. Ang galing naman po. Para na rin po kayong may kapangyarihan, ano po? Sige po, nasamahan ko na lang po kayo dito. Kaya alam po, wala po tayong magiging ilaw. Saka ano po ang kakainin nating panghapunan? Ako nang bahala. Huwag mo nang isipin yun. Sa ngayon, tulungan mo na lang muna akong gamutin ang mga sugat ko. Tinulungan ko nga si Tita Lydia. Makaraan ng ilang minuto ay bigla siyang natigilan at napatanaw sa labas ng nakabukas pang bintana ng kubo. Napakunot ang kanyang noo at naningkit ang kanyang mga mata. Aljon, isara mo mga bintana at ang mga pintuan nitong kubo. Dali,
Mukhang may umaaligid sa paligid at nagmamasid sa atin. Malamang na mga aswang yan. Sa takot ko, ay dali-dali ko namang sinunod ang utos ni Tita Lydia. Matapos ay agad ko siyang nilapitan at tinanong. Mga aswang po ba talaga ang umaaligid, Tita Lydia? Oo, at hindi lang aswang. May isang tao rin na mukhang sinundan ka nang hindi mo namamalayan. Huh? Sino naman po kaya ang sumunod sa akin? Imposible naman pong si Tito Puyot yun. Malamang na nakipag-inuman na naman po yun eh. Siya po ang nagbenta kanina ng mga napulot kong isang sakong plastic bottle. Hindi lalaki ang sumunod sa'yo, Iho. Pero wag na nating isipin yon. Umalis na rin naman siya. Ngayon naman, ay kumuha ka ng 2 malapad na bato. At to yung mga dayami sa may sulok na yon. Gagawa tayo ng munting siga ng apoy rito sa loob ng kubo na magsisilbi nating ilaw. May nakita rin ako kanina na tumpok ng mga sanga sa may kusina nitong kubo. Kunin mo rin ang mga yon. Gagawin natin panggatong. Sinunod ko ulit ang mga utos ni Tita Lydia. Noon ay patapos na rin siya sa kanyang paggagamot. Nang matapos nga siya, ay katakatakang biglang parang bumalik ang dati niyang lakas. Nang tumayo nga siya, ay hindi na rin siya iika-ika. Parang walang nangyari sa kanya. Tinulungan niya akong lumika ng apoy. Hayan, may apoy na. Ngayon naman, ay maghahanap ako ng makakain natin dito sa gubat. Lalabas lang ako saglit para manghuli ng kahit na anong hayop na pwede natin pagsaluhan. Dito ka lang ha. Wag na wag kang lalabas kahit ano mangyari. Markado ko na ang palibot nitong kubo. Kaya hanggat hindi ka lumalabas ay ligtas ka. Pero oras na lumabas ka, delikado ka na sa mga aswang na nag-aabang sa paligid. Hala, nakakatakot naman po. Huwag po kayong magtatagal ha. Takot po akong mag-isa na matagal eh. Huwag ka mag-alala. Saglit lang talaga ako. Lumabas na nga ng kubo si Tita Lydia at tulad ng sinabi niya, ilang saglit lang ay nakabalik na kagad siya at may dala siyang nahuling mga hayop. May dala rin siyang ilang plastic bottle. Mukhang namulot siya ng plastic bottle na basura lang sa paligid. Nilinis niya ang mga yon at kumuha siya ng tubig sa malapit na batis sa gubat. Ang isang nahuling hayop ni Tita Lydia ay kinatay niya at inihaw sa apoy. Ang isa naman ay itinali lang niya sa isang poste sa loob ng kubo para naman daw bukas ang isa. Gabi na noon, matapos naming maiihaw ang isang hayop, ay pinagsaluhan na namin yon. Pero napansin kong parang hindi gaanong kumakain si Tita Lydia. Tita, bakit parang kakaunti lang po ang kinain niyo? Ayaw niyo na po ba? Ha? Hindi naman kasi ako ganun kagutom eh. Baka mamaya na lang ulit. Wag mo akong alalahanin. Basta't magpakabusog ka. Pero wag lang sobra. Masama sa gabi ang sobrang daming kain. Baka bangungutin ka. Matapos naming kumain, ay saglit kaming nagkwentuhan hanggang sa antukin ako at nagyaya ng matulog. Pumayag naman si Tita Lydia. Tinabihan pa nga niya ako. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, ay naalimpungatan ako nang makarinig ako ng parang malakas na ngumangasab sa may bandang kusina ng kubo. Naisip kong baka si Tita Lydia. Siguro ay bumangon para kumain ulit. Pero napansin kong naroon pa naman malapit sa apuyan ang inihaw namin kanina. Paglinga ko sa poste ng kubo kung saan nakatali ang isang hayop, ay napansin kong wala na rin pala ang hayop. Sa pagtataka ko, ay inisyoso ko kung ano ang nangyayari sa may kusina. Dahan-dahan akong pumunta roon at nagtago sa gilid ng dingding na sawali. Pagsilip ko, ay nanlaki ang mga mata ko. Sa natuklasan ko, si Tita Lydia, kakaiba at nakakatakot ang itsura. Tapos ay ninangasab niya ang hayop ng hilaw.
Ano pat, puro dugo na ang kanyang bunganga at muka. Para siyang gutom na gutom at sarap na sarap sa kanyang ginagawa. Sobrang natakot ako at kinilabutan ng sandaling yon. Napakausap ako sa sarili ko sa isip. Yay! Aswang si Tita Lydia. Patay! Paano na ako ngayon nito? Kailangan kong makatakas ngayong gabi na hindi niya namamalayan. Pero kung lalabas naman ako, baka maraming nag-aabang na mga aswang. Magtatago na lang ako. Pero saan ako magtatago? Diyos ko naman, buhay to, oh. Nanginginig akong umatras at napapahingal na naghanap ng mapagtataguan. May nakita naman akong isang malaki at bitak na lumang banga sa isang sulok. Naisip kong magtago sa gilid nun. Pero nang makakalapit pa lang ako rito, ay bigla naman akong napatid sa isang nakausding bato sa daraanan ko. Dahil dito ay hindi ko napigilang mapasigaw sa sakit. Aray ko! Aray! Ang sakit! Aray! Sukat nun din ay mabilis naman akong nilapitan ni Tita Lydia at umamba na may kung sinong susugurin at palingalinga sa paligid ko. Sino kang pangas ka na pumasok sa kubong ito? Lumabas ka! Magtoos tayo! Hindi pwedeng may kumante sa bisita ko! Pero dahil sa takot ko sa pagmumuka ni Tita Lydia, ay sisigaw naman sana ako. Pero nagulat ako nang sobrang bilis niyang kumilos at tinakpan ng kamay niyang may matutulis na mga kuko ang bibig ko. Huwag kang sisigaw, Aljon. Akala ko ay may ibang aswang na nakapasok. Tumigil ka. Magpapaliwanag ako sa'yo. Napaiyak na lang ako ng sandaling yon. Hindi ko akalaing aswang pala ang kasama ko. Pero bigla kong naisip yung nilalantakan ni Tita Lydia na hayop. Naisip kong kaya pala nang huli pa siya ng isa. Sa halip na ako ay yung hayop ang nilantakan niya. Napagtanto kong wala talaga siyang balak na saktan ako kahit aswang siya. Pero hindi pa rin ako kampante. Natatakot pa rin ako kay Tita Lydia. Pakiusap, iho. Aalisin ko ang kamay ko sa bibig mo. Pero wag na wag kang sisigaw. Hindi pwedeng marinig ka diyang ibang mga aswang. Magiging delikado ka. Nanginginig pa rin akong tumango kay Tita Lydia. Kaya naman ay dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay. At pagkabitiw niya sa akin ay mabilis akong lumayo sa kanya. Paupo akong nagmukmuk sa isang sulok. Napayakap ako ng maigpit sa mga tuhod ko habang tahimik na lumuluha. Huwag po kayong lalapit sa akin, please. Huwag niyo po akong papatayin. Malabong gawang kita na masama, Aljon. Hindi ako masamang aswang kung yun ang iniisip mo. Marunong akong tumalaw ng utang na loob. Poprotektahan kita laban sa mga aswang na magtatangkang lapain ka. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Ayoko na po rito. Bukas na bukas din, pagsikat ng araw, ay ihahatid kagad kita sa inyo, Aljon. Sa ngayon, ay huwag kang matakot sa akin. Mas mahihirapan akong protektahan ka kung matatakot ka sa akin. Hindi niyo po ba talaga ako lalapain? Hindi, Aljon. Hinding-hindi. Ang totoo ay isa kong aswang na nagkakasya na lang sa paglapa ng mga hayop dito sa gubat. Hindi ako kailanman lumapa ng tao. Sa wakas, bumalik na sa totoong anyo niya si Tita Lydia. Umamong muli ang kanyang itsura dahil dito ay nabawasan na ang takot ko sa kanya. Kaya naman, nang lapitan niya ako uli, ay hinayaan ko na lang siya. Niyakap niya ako ng maigpit. Hindi ko alam, Aljon.
Pero napakagaan ng loob ko sa'yo. Kahit papano, ay nabawasan ang nararamdaman kong lungkot sa namatay kong baby. Naiisip kong ikaw siya na biglang lumaki. Hinaplos-haplos ni Tita Lydia ang likod ko. Matagal siyang nakayakap sa akin at damang-dama ko ang init ng kanyang katawan na nanunuot sa katawan ko. Dahil dito ay hindi ko namalayang unti-unti na pala akong nakatulog sa kanyang bisig. Paggising ko sa umaga ay nagulat pa ako nang wala na pala ako sa kubo. Sa halip ay nasa bahay na ako ni Tito Puyot. Siya kaagad ang nabungaran ko pagising. Madilim ang pagmumukha nito. O ikaw na bata ka. Saan ka natulog kagabi, ha? Sino yung babaeng nagatid sa'yo rito kaninang umaga? Ho? Naku, nahilo lang po ako nung pauwi na po sana ako rito, Tito eh. Yung babae po nagatid sa akin, si Tita Lydia po yun. Siya po nakita sa akin. Dinala po niya ako sa bahay niya at doon po muna ako pinatuloy. Pasensya na po, Tito. Kung di po ako nakauwi kagabi, hindi na po mauulit. Sira ulo ka pala eh. Talagang di na mauulit. Alam mo ba kung sino babae yun, ha? Wala kang alam. Naaamoy ko sa kanya at dugo ng isang aswang. Pasalamat ka at hindi ka nilapa nun. Kaya simula sa araw na ito, ay hindi ka na makakalabas pa ng bahay. Ho? Bakit naman po, Tito? Hindi ko na po uulitin, promise po. Saka paano po niyong nalamang aswang po si Tita Lydia? Sinabi niya po ba sa inyo? Hindi. Basta wala kang alam. Bobo ka kasi. Simula ngayon, ay ikukulong na kita rito sa loob ng buong maghapon. Papakuan ko ang mga bintana at papadla ka ng mga pintuan. Bakit kasi hindi ka nakikinig sa akin, ha? Kasalanan mo rin ito eh. Naku, wag naman po, Tito. Mamumulot pa po ako ng mga kalakal mamaya at magtitinda po ako ng sigarilyo. Wala na po akong may bibigay sa inyo kapag ganun. Mas mabuti lang wala. Kaysa naman lapain ka ng aswang at hindi na kita mapakinabangan. May naisip akong ibang pwede natin pagkakitaan sa pamamagitan mo kahit nandito ka lamang sa loob ng bahay ko. Ha? Ano pong naisip niyo, Tito? Ikakalakal kita. Ho? Ikakalakal niyo ako? Ano pong ikakalakal? Huwag ka ng maraming tanong. Basta, sumunod ka na lang. Huwag ka mag-alala. Mag-e-enjoy ka rin doon at masasanay ka rin. Mabuti ng pakinabangan ka habang bata ka kesa malapa ka lang ng mga aswang. Sasagot pa sana ako kay Tito Puyot. Pero mabilis na siyang kumilos at pinakuan ang mga bintana. Makaraan ay kagad ding lumabas at nilak ang pinto sa labas. Naiwan akong nag-aalala at napabulong sa sarili. Ikakalakal? Pakinabangan? Mag-i-enjoy daw ako at masasanay din? Ano kayang ibig sabihin ni Tito sa mga yun? Tsaka, bakit ganun? Inosente ako nun. Pero parang nagka-ideya rin ako nang maisip kong ako ang gagawing kalakal ni Tito kung kanino man para kumita ito. Dahil dito ay nagrebelde ang kalooban ko nang mapagtanto ko kung ano ang totoong pakay ni Tito sa akin. Hindi. Hindi ako pwedeng pagsamantalaan ng kung sino. Ayokong babuyin nila ako. Kailangan makatakas kagad ako dito. Bago pa man may dalhin si Tito dito. Naghanap ako ng parte ng bahay na sa tingin ko ay marupok at pwedeng gibain na lang. Pero sa malas ay wala akong makita. Naghanap din ako ng kahit na anong kasangkapan na magagamit ko sa pagsira ng mga dingding at ng pintuan o ng mga bintana. Pero ang mga gamit na tulad ng martilyo, itak at kung ano-ano pa ay itinatago ni Tito Puyot at hindi ko alam kung saan banda niya itinatago. Ultimo kutsilyo ay tinatago rin ito. Inilalabas lang
kapag kailangan ko sa pagluluto. Hanggang sa sumapit ang tanghali ay wala pa rin akong nagagawang paraan para makatakas. Nagsisimula na ring kumalam-kalam ang sikmura ko dahil kahit agahan ay hindi pa ako kumakain. Napapaiyak na ako ng sandaling yun. Hanggang sa naisipan kong sumigaw ng saklolo. Baka sakaling may makarinig sa akin sa labas. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo po ako makalabas dito! Ikinulong po ako ng tito puyot ko! Tulong! Saklolo! Nung una, ay parang walang pumapansin sa akin. Palibasa, ay konti lang ang mga kapitbahay namin. Layo-layo pa ang mga bahay sa banda ng purok namin. Makalipas ang ilang minuto ng pamimilipit ko sa isang sulok dahil sa pananakit ng tiyan ko dahil sa gutom, ay nagulat ako nang walang ano-ano ay parang may sumisira sa likurang pintuan ng bahay. Napatuwid ako noon sa gulat na may kasamang kaba. Naku, baka si Tito Puyot na yun at may kasamang kung sino. Hindi pwedeng babuyin nila ako. Dali-dali akong naghanap ng magagamit kong pandepensa sa sarili ko kung sakali. May nakita naman akong nakakalat na 2x2. Pinulot ko yun at nag-abang sa gilid ng pintuan at umambang susugod anumang sandali. At sa wakas, nasira na ang pintuan. Pero nagtaka ko nang wala namang pumasok. Kaya naman, dahan-dahan akong sumilip sa labas. Isang lalaking tansya ko ay kaedad lang ni Tito Puyot ang nakatayo sa labas at nakangiti ng matamis sa akin. Sinenyasan ako nitong agad na lumabas. Sumunod naman ako, pero iniamba ko pa rin dito ang hawak kong 2x2. Sino po kayo? Bakit niyo po sinira ang pinto ng bahay namin? Anong kailangan niyo sa akin? Nandito ako para iligtas ka, bata. Narinig ko ang paghingi mo ng tulong. Bitiwan mo na yung itak mo. Pagkat hindi ako masamang tao, itatakas kita sa salbahe mong tiyuhin. Kilala niyo po ang Tito Puyot ko? Oo, kilalang kilala ko ang tito mo na isang masamang tao. Galit ako sa mga katulad niyang walang puso sa mga bata. Halika na, sumama ka na sa akin bago pa man sila dumating nang hinahanap niyang kung sino sa kabilang baryo. At humanda nang umalis ang lalaki. Ano? Hindi ka pa ba sasama sa akin? Bahala ka. Kapag nahuli ka ulit ng tiyuhin mo, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na makawala. Mas lalo kanyang ikukulong ng walang kawala. Gusto bang mangyari yon? Naku, ayoko po. Kung ganun ay sumama ka na sa akin. Bibilang tuloy kita ng makakain at maiinom mo. Mukhang wala ka pang kain eh. Narinig ko ang pag-aalburoto ng sikmura mo. Dahil sa mukhang napakabait naman ng lalaki at maamo pa ang mukha niya, ay tuluyan na akong sumama. Tinapunan ko pa ng huling sulyap ang bahay ni Tito Puyot at sa isip ko ay nagbabay pa ako rito at kay Tito Puyot na parabang naroon siya sa may pinto. Ngunit ang kabutiang loob pala na ipinakita sa akin ng lalaki ay balat kayo lamang. Wala akong kamalay-malay noon na may masama pala itong balak sa akin. Hayo na nga, ipinasyal ako nito kung saan-saan. Binilhan ng pagkain at maiinom na palamig na pagkatapos kong ang maubos ay bigla na lang akong nakaramdam ng hilo hanggang sa nawalan ako ng malay. Pagmulat ko nga ng mga mata ko ay naroon na kami sa gubat at gabi na. Matapos kong maalala ang lahat na parang isang panaginip ay muling nanumbalik ang ulirat ko. Pero hindi ako kagad nagdilat ng mga mata. May naririnig kasi ako, kaya nakinig muna ako. Parang pamilyar sa akin ng isang boses. May kasama na ang lalaking aswang na tumangay sa akin. At mukhang hindi sila basta nag-uusap lang. Nagtatalo sila.
Pakawalan mo siya, Kuya Ombre. Hindi ako makakapayag na gawan mo ng masama ang batang yan. Nag-iisip ka ba, Lydia? Hindi siya basta-basta bata lang. Siya ang hinahanap nating makapagpapalakas ng humihina na nating angkan. Paano siya? Ang sabihin mo, minamatyagan mo lang ang bawat galaw ko at natsyempoan mong kasama ko siya dahil natulungan niya ako. Gusto mo lang mapadali ang trabaho mo. Pwes, hindi ako makakapayag na yang si Aljon ang gawin mong alay. Humanap ka na lang ng ibang bata. Marami pa namang iba dyan. Tanga ka nga talaga, Lydia. Wala kang alam sa mga lumang alituntunin ng angkan natin. Hindi mo ba alam na ang isang batang nakatulong sa tulad natin ang siyang magandang ialay? Mas malakas at mabisa ang alay kapag may utang na loob dito ang isang aswang. Kaya siya ang nakatakdang alay. Kaya wag mo akong pigilan sa gagawin ko ngayon. Hindi. Hindi ako makakapayag na ialay mo ang batang yan, Kuya. Maglalaban tayo kapag ipinilit mo. Pero nasimulan ko na ang ritual. Nakikita mo ba ang bilog sa palibot niya na nabuhusan ko na ng dugo ng hayop? Ibig sabihin ay wala nang atrasan pa ito. Lalong manganganib ang buong angkan natin kapag nasira ang nasimulan ng ritual. Dugo ang batas ng ritual na ito. Dugo ang panimula at dugo rin ang wakas. Ang dugo ng batang ito ang kailangan maibuhos. Hayop ka, Kuya! Magbabayad ka sa akin kapag itinuloy mo ang ritual na ito. Wala na bang ibang paraan para matigil ito? Sa kasamang palad ay wala na. Kaya hayaan mo na ako rito. Umalis ka na. Ayokong maglaban tayo at mapilitan akong gawang ka ng masama. Tuluyan na akong napadilat ng mga mata ko nang tangkaing ituloy ng lalaking aswang na si Ombre. Napasulyap ako kay Tita Lydia at napasak lolo. Nasaan yung aswang na rin ito? Tita Lydia, tulungan niyo po ako! Ayoko pong maging alay! Ayoko pa pong mamatay! Dilapitan ako ni Tita Lydia at tinangkang kalagan sa pagkakatali. Aljon, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Hindi ka pwedeng maging alay. Ngunit pinigilan siya ni Ombre at pilit siyang itinulak palayo. Pero ayaw ring magpadaig ni Tita Lydia hanggang sa tuluyan silang naglaban na magkapatid sa harap ko. Itigil mo ng ritual na ito, Kuya. Hindi ako makakapayag. Nalalakas ang angkan natin sa dugo ng isang batang parang anak na ang turing ko. Kalokohan mo, Lydia. Baka gusto mong ikaw mismo ang ialay ko kung pipigilan mo ang ritual na ito. Ayon sa batas, kapag ang ritual ay naantala at ang dapat na iaalay sana'y nakatakas, pwede raw ipalit na alay ang aswang na nagpatakas sa alay o ang aswang na kumukontra sa ritual. Kalokohan mo rin, Kuya. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano dyan. Como wala akong alam sa sinaunang mga batas. Hindi mo ako maluloko, Kuya. Pues, total matigas ka at nilalabanan mo ang mas nakatatanda sa'yo. Ipapamukha ko sa'yo na hindi ako basta nag-iimbento lang. Ngayong gabi, ikaw mismo ang iaalay ko. Sa paglalaban na yon ng magkapatid na aswang, ay nakita kong dehado si Tita Lydia nang mapahiga ito sa damuhan at pinaibabawan ni Ombre. Para sunod-sunod sanang pagdadambahin ng kalmot ay napasigaw ako ng malakas. Wag! Tita Lydia ko! Hayop kang Ombre ka! Makatakas lang ako dito! Papatayin kita! Sukat sa pagsigaw ko namang yun, ay nakarinig ako
ng nagmamadaling kaluskos mula sa di kalayuan. Papalapit ito sa kinaroroonan naming tatlo. Napansin ko rin ang liwanag ng apoy na paparating. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Tito Puyot. Aljon! Nasaan ka? Aljon, pamangkin ko! Naalarma naman ang naglalabang magkapatid na aswang. Napahinto ang mga ito at parehong napatuwid ng tayo. Nang tumambad si Tito Puyot na may dalang sulo at isang mahaba at matalas na itak, ay humanda si hombre. Sino kang pangaas ka na pumasok sa gubat na ito? Aha! Ikaw pala, Puyot. Sa wakas, ay nagkaharap din tayo. At tama lang na nandito ka. Kailangan mo mapanood ang pag-aalay na gagawin ko sa pamangkin mo. Kung ano ang ginawa nyo sa inay namin noon, ay ganun din ang gagawin ko sa batang ito. Ibig mo ba't sabihin, kuya? Isa siya sa mga pumatay kay inay. Oo, nakita ko siya noon. Pati sana ako ay papatayin nila, pero nakatakas ako. Kaya lalong magiging dagdag kalakasan sa angkan natin kapag naialay ko ang pamangkin niya. Hayop kayong mga aswang kayo. Magkapatid pala kayo. At nanay niyo pala ang napatay namin noon. Pwes, isusunod ko na kayong dalawa sa impakta niyong nanay. Hindi kayo magtatagumpay sa masama ninyong binabalak. Ako lang ang dapat na makinabang sa kanya. At wala nang iba. Tito Puyot! Tito Puyot, tumakas ka na lang! Hindi niyo po sila kayang dalawa! Tumahimik ka. Isa ka panlintik ka. Kung hindi ka tumakas sa bahay, ay di sana kita susundan dito. Pati si Aling Daria pala, ay alam niyang nagpunta ka rito minsan. Pahama ka talagang bata ka eh. Puro kabalasan ang atid mo sa buhay naming lahat. Matapos lang ang lahat ng ito, sinasabi ko sa'yo, ipaparanas ko sa'yo ang impyerno. Ang sama mo, Tito! Ang sama-sama mo! Kung buhay pa sana si nanay at si tatay, hindi puro kalungkutan na nararanasan ko sa poder mo. Ang sama-sama mo! Alam mo ba kung sino ang pumatay sa mga magulang mo? Ang mga hayop na aswang na ito. Pasalamat ka pa nga sa akin eh, at nailigtas kita noon. Tapos ngayon, ay sasabihan mo pa akong masama. Baka gusto mong hayaan na lang kitang maialay nila. Tatalikod na sana si Tito Puyot, pero mabilis itong hinarangan ni hombre. Hep, hep, hep! Akala mo ba ay basta-basta mo na lang kaming matatakasan nang hindi nagbabayad sa ginawa ninyo sa nanay namin? Ano pa bang kailangan mong aswang ka, ha? Hayan na nga, at ipinapaubaya ko ng pamangking ko. Sa kanya nyo na lang iganti ang lahat. Ialay nyo siya kung iaalay nyo. Wala na akong pakialam. Kaya tumabi ka dyan kung ayaw mong paghiwalayin ko ang ulo at katawan mong hayop ka. Ganun ah. Pues, tignan natin kung sino ang hihiwalay ang ulo ngayong gabi. At naglaban na nga sina Tito Puyot at hombre ng sandaling yon. Siyempre, ay nag-alala ko para kay Tito Puyot. Alam ko kasing hindi na siya ganun kalakas dahil sa pagiging lasinggero niya. Laban sa isang aswang na may di pangkaraniwang lakas, ay ano nga ba ang ilalaban niya? Kaya naman, ay paiyak na naisigaw ko na lang ang pangalan niya. Tito Puyot ko! Tita Lydia! Tulungan niyo po ang Tito Puyot ko! Hayaan muna natin silang maglaban. May importante muna ako sasabihin sa'yo. Ito ay para sa kaligtasan mo. Ano pong sasabihin niyo? Ganito, iisahan natin ang kuya ko. Hindi dapat na ikaw ang magbayad sa kasalanan ng iba. Ang kasalanan ng Tito Puyot mo ay siya lang dapat ang magbayad at hindi ikaw. Pero paano po natin iisahan ang kuya niyo? Hayaan muna natin siyang isagawa ang ritual
hanggang sa malapit na makumpleto. Hindi ko kasi alam ang buong proseso. Kapag iaalay ka na niya, ay saka ko puputulin na ritual. Si Kuya Ombre mismo ang iaalay ko kapalit mo. Nakukuha mo ba ako? Naiintindihan mo ba, Aljon? Mariin akong tumango kay Tita Lydia. Opo, naiintindihan ko po. Si Tita Lydia naman ang napatango-tango. Ayos. Tapos magkukunwari tayong hindi na tayo bate. Kunwari, ay galit na rin ako sa'yo. At papayag na akong ialay ka. Ikaw naman, ay magkukunwari kang takot na takot kay Kuya Ombre. Pati sa'kin, ay kunwaring magagalit ka at isusumpa mo ako. Muli akong tumango-tango sa sinabi sa akin ni Tita Lydia. At dahil inaalala ko pa si Tito Puyot, ay napalingon ulit ako sa maingay na paglalaban nila ni Ombre. Naiintindihan ko na po, Tita Lydia. Pero ang Tito Puyot ko po, tulungan niyo na po muna siya. Hinaplos muna ni Tita Lydia ang buhok ko at pasimple akong nginitian. Mabait ka talagang bata ka, Aljon. Kahit salbahe sa yung tito mo, ay inaalala mo pa rin siya. Sige, tutulungan ko siya dahil sa pakiusap mo. Pero lalapit pa lang sana si Tita Lydia sa dalawang naglalaban, ay parang huli na ang lahat. Nakapaibabaw na pala si Ombre kay Tito Puyot at sunod-sunod na itong dinadamba ng matutulis na mga kuko. Hayop ka, gaswag ka! Hindi mo ako basta-basta mapapatay! Mamamatay ka na ngayon din. Hindi kita titigilan hanggang sa magkapira-piraso katawan mo. Tikman mo ang kabayaran mo sa ginawa ninyo noon sa nanay ko! Huwag, Kuya Ombre! Huwag mo siyang patayin! Tito Puyot! Ang Tito Puyot ko! Pero sa halip na magpapigil si Ombre, ay lalo pa nitong pinagdadamba si Tito Puyot. Ano pat nagtalsikan. Kapwa ang mga piraso ng laman at dugo nito. Hindi pa nakontento at tuluyan na ring pinaghiwalay ni Ombre ang ulo at katawan ng tito ko. Napansin kong galit na galit pang nakatingin sa akin ang mga mata nito. Bakas sa mga ito ang paninisi sa akin kung bakit ganun ang sinapit nito. Iyak ako ng iyak ng mga sandaling yon. Ang Tito Puyot ko! Tito Puyot, patawad po! Kasalanan ko po ang lahat! Wala na ang Tito Puyot ko! Tito Puyot! Samantala, si Ombre naman ay masayang-masayang tumuwid ng tayo matapos hugutin sa wakwak na dibdib ni Tito Puyot ang tumitibok-tibok pa nitong puso. Nakangising nilantakan niya yon. Sa wakas, naipaghiganti ko na si nanay. Ngayon naman, ay pag-aalay na lang sa aming angkan ang tatrabahuin ko. Muli na namang lalakas ang aming lahi. Si Tita Lydia naman ay pasimpleng iniba ang ekspresyon ng muka mula sa pagkikimkim ng galit sa kanyang kapatid tungo sa kunwaring natatakot at namamangha. Napakabutal mo, Kuya. Hindi mo talaga pinalagpas ang pagkakataon. Ngayon, sige na. Itutuloy mo pa ba ang pag-aalay sa batang ito? Aba, siyempre naman. Itutuloy ko pa rin ang nasimula na. Bakit? Tutul ka pa rin ba na ialay ko ang batang yan, Lydia? Sabihin mo lang at handa na ako ngayong patayin ka kahit nakapatid pa kita. Nakita mo naman ang ginawa ko kay Puyot, hindi ba? Nanggigigil na talaga ako ngayong gabi. Hindi. Hindi na ako tutul, Kuya. Ngayon ko napagtanto ang kahalagahan ng isang alay na makapagpapalakas lalo sa angkan nating mga aswang. Tama ka, Kuya. Ngayon ko lang din nakikita na itong si Aljon pala ay doble ang lakas
na idudulot sa atin dahil naipagiganti na natin si nanay sa kadugo niya mismo. Tapos ay may utang na loob ako sa kanya. Mabuti naman at nagbago na ang isip mong lukarit ka. Akala ko ay mapipilitan pa talaga akong labanan ka. O siya, ngayon, ituloy na natin ang ritual. Manood kang maigi para alam mo na rin ang ritual ng pag-aalay. Balang araw ay sayo ko naman ipapasa ang pagiging tagapag-alay sa angkan natin. Sige kuya, ituloy na natin. Ano-ano ba ang mga kailangan? Mukhang napakarami mong dala sa isang tabi. Ano-ano ba ang mga yan? Natutuwang isa-isa namang ipinakita ni Ombre kay Tita Lydia ang mga sangkap ng ritual. Si Tita Lydia ay kunwari namang natutuwa rin. Pero pasimple siyang napapalingon sa akin at kinikindatan ako. Ito ay itim na asin na walang alat. Pangharang ito ng mabubuting mga espiritu rito sa gubat na ito para hindi mahadlangan ng ritual. Ito naman ay pinaghalong uling at dugo. Pangtawag naman ito ng mga espiritu ng mga namatay nating mga kalahi para protekta sa atin habang isinasagawa natin ang ritual at ang orasyon. Para saan naman itong 4 na itim na mga kandila? Itulos mo na ang mga yan sa 4 na direksyon sa bilog na nakapalibot sa bata. Mamaya ay sisindihan natin bago ko sambitin ang orasyon ng pag-aalay at pagpapatatag ng ating angkan. Sinunod naman ni Tita Lydia ang utos ni Ombre. Itinulos niya isa-isa ang 4 na kandila. Habang isinasagawa niya ito, ay sumabay naman si Ombre na iwiniwisik sa palibot ng bilog ang itim na asin at pinaghalong uling at dugo. Habang isinasagawa nila yon, ay nakakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Para akong lalagnatin, mahihilo, at pakiramdam ko ay para akong lumulutang sa hangin. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Naisip kong siguro ay epekto yon ng mga iwiniwisik ni Ombre. Heto kuya, naitulos ko na mga kandila. Etong punyal, para saan naman ito? Para naman yan sa huling hakbang ng pag-aalay. Matapos ang orasyon ay... Saglit na natigilan si Ombre at sinenyasan si Tita Lydia na ilapit ang tenga nito pagkat may ibubulong daw ito. Kuya, pwede bang ako na lang ang magsasagawa ng huling hakbang? May nararamdaman kasi akong kakaiba sa punyal na ito. Pakiramdam ko ay ako dapat na pumatay sa alay. Matalim pa akong tinignan ni Tita Lydia dahilan para kunwari akong matakot ng sobra. Alam kong kunwari lang ang masamang titig niyang yon na nakikita ni Ombre. Tita Lydia, ano pong binabalak niyo sa akin? Hindi mo na po ba ako ililigtas, tita? At bakit naman kita ililigtas, bata? Naniwala ka naman sa mga sinabi ko. Pwes, palabas ko lang ang lahat ng yon. Ang totoo ay pabor akong maialay ka. Hindi ako tanga para palagpasin ang bibihirang pagkakataon na may isang batang pinagkakautangan ng loob ng isang aswang. Pahina na ng pahina ang angkan namin at kailangan ng isang alay. Malas mo na lang, Aljon. Sa gabing ito ay isusunod ka na namin sa tito puyot mo. Hayop ka! Hayop ka, Tita Lydia! Niloko mo ako! Niloko niyo akong dalawa! Palabas ng pala ang lahat ng kabutihang ipinakita niyo sa akin! Pareho kayong kampo ng kadiliman! Parurusahan kayo ng Diyos! Parurusahan kayo ng Diyos! Tumigil ka, bata ka! Huwag mo sabing babanggitin sa harap ko ang Diyos!
Pinanggigigil mo kung hayop ka. Dahil dyan, hetong sayo! Isang malakas na sampal ang ipinadapo ni Ombre sa isa kong pisngi. Sumabit pa ang isa niyang kuko, kung kaya bahagyang napunit ang balat ng pisngi ko. Agad na dumaloy ang mainit kong dugo. Napansin kong lihim na sinamaan ng tingin ni Tita Lydia si Ombre. Aray! Ang pisngi ko! Hayop ka, gaswag ka! Hayop kayong mga aswang kayo! Isinusumpa ko kayo! Aba, ayaw mong tumigil na bata ka. Heto pa ang isang pakalbot na sampal. Magtanda ka na! Pero biglang pinigilan ito ni Tita Lydia. Tama na, kuya. Baka mapatay mo pa siya na hindi pa natin siya naiaalay. Saka baka sa kakasigaw niya ay marinig ng mga taga-baryo. Baka mamaya pagsipuntaan pa sila rito lahat. Lalong hindi natin maitutuloy ang pag-aalay pa nagkataon. Ikaw rin. Sayang ang pagkakataon at ang pagod mo. Tama ka. Mabuti pang pabilisin na natin ang ritual. Sidyan mo na mga kandila at ihanda mo na rin ang punyal. Matapos kong maiusal ang orasyon, sisenyasan kita para isagawa mo na ang huling hakbang. Alam mo nang gagawin. Isaksak mo ang punyal sa tapat ng dibdib ng hinayupak na batang yan. Sinindihan na nga ni Tita Lydia ang mga kandila. Matapos yun, ay umusal na ng isang orasyong hindi ko maintindihan si Ombre. Nakatatakot ang paraan niya ng pagbigkas. Habang tumatagal pa, ay para akong nilalamig. May nararamdaman akong malamig na enerhiya na parang kumakapa-kapa sa buong katawan ko, pati na sa ulo ko. Nanginig ang mga kalamnan ko dahil dito. Kinilabutan din ako ng todo. Huwag niyong ituloy ang ritual! Maawa na kayo sa akin! Tita Lydia, please! Patigilin niyo po ang ritual! Hindi na po ako makahinga at sobrang takot ko na! Please, tama na! Tumigil kang bata ka. Wala ka na mapapala sa akin ngayon. Anong akala mo sa akin? Napagtanggol mo pa rin? Ha? Asa ka pa? Nahinto bigla ang pag-usal ng orasyon ni Ombre at galit na tinapunan kami ng titig ni Tita Lydia. Napakaingay niyong dalawa. Nabubulabog din niyo ang mga espiritu ng angkan. Pati ang orasyon tuloy ay kailangan putulin at muling simulan. Ikaw na bata ka. Nanggigigil na talaga ako sa'yo. Lydia, bumunot ka ng maraming damo. Bilutin mo parang bola at ipasak mo sa bunganga ng batang yan. Talian mo para hindi na siya makapag-ingay pa. Buwisit na yan. Habang pinapasakan ako ni Tita Lydia ng bola, ay may mahina siyang ibinulong sa akin. Relax ka lang muna, Arjon. Konting pagtitiis na lang at maililigtas na kita. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Matapos akong mabusalan, ay nagkunwari na lang akong hinang-hina na at inilaylay na lang ang ulo ko. Matapos akong kunwaring sampalin ng malakas ni Tita Lydia. Hayan, kuya. Tahimik at lupaypay na siya. Wala nang gagambala pa sa atin. Simulan na ulit natin ang orasyon. O siya, ihanda mo ng punyal. Hindi ka dapat magkamali sa uling hakbang. Kung magkakamali ka, ay maaaring maging kahulugan ng kamatayan mo. Hindi ako nagbibiro, Lydia. Seryoso ang ritual na ito. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng buong angkan natin. Huwag mo akong alalahanin, kuya. Pulidong gagawin ko. Saka ano ba kasi ang huling babanggitin mo sa orasyon bilang hudyat na kailangan ko ng isaksak ang punyal sa dibdib ng animal na batang ito? Oo nga pala.
Hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Mabuti na lang at naisipan mong itanong. Ganito, kapag narinig mo ang pansarang salita ko na Okokomo, undayan mo kaagad ng saksak ang dibdib ng batang yan. Yung baon na baon. Tapos, ay ano na ang susunod na mangyayari? Unti-unting mauupos na parang kandila ang katawan ng bata at maglalabasan ng maraming usok na itim na isa-isang pupunta sa bawat miyembro ng angkan natin. Ikaw rin, oras na mapasukan ka ng itim na usok ay mararamdaman mo kagad ang epekto nito. Mararamdaman mong bigla kang lumalakas at lalo pang tumalas ang mga pandama mo. Na-e-excite na ako, kuya. O siya, sige na. Simulan na natin. Gusto ko nang maramdaman ang kakaibang lakas mula sa alay nito. Kailangan na talaga nating apurahin ito, Lydia. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Para bang may enerhiyang kontra sa gagawin natin. Ngunit bago pa man ito makalapit sa atin, ay dapat na natin itong tapusin. At inulit na nga ang orasyon. Nakakatakot talaga ang paraan ng pagbigkas ni Ombre. Idagdag pang nasa kakaibang wika ito na hindi ko maintindihan. Habang umuusad ang orasyon, ay naramdaman ko na naman na parang may kakaibang enerhiyang gumagapang sa buong katawan ko. Nanginig na naman ang katawan ko. At sa sobrang kaba at takot, ay napaihi na naman ako sa salawal ko. Sa wakas natapos din ang orasyon, narinig ko nang binanggit ni Ombre ang huling hudyat ng mga salita. Oh, Kokomo! Oh, Kokomo! Agad kong idinilat ang mga mata ko at muling iniangat ang mukha ko para tignan kung ano ang gagawin ni Tita Lydia. Tulad ng inaasahan ko, ay tatangkain na sana niyang saksakin ng punyal ang dibdib ni Ombre na noon ay didilat pa lang sana ang mga mata. Pero sa hindi namin inaasahan ni Tita Lydia, ay nakahanda pala ito sa sitwasyong yon. Mabilis nitong tinadyakan ng malakas si Tita Lydia sa sikmura nang makita ang tangka nitong gagawin. Malakas na napaigik si Tita Lydia na bahagyang tumilapon. Sinasabi ko na nga ba, balak mo talaga akong linlanging hayop ka. Pero hindi ako tangang tulad mo. May isa pa akong punyal rito. Ngayon, ay wala nang makapipigil pa sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang mabilis akong nilapitan ni Ombre at iniamba sa tapat ng dibdib ko ang matalim na punyal na hawak nito. Wag! Tita Lydia! Tulungan mo ako! Wala ka nang magagawa pa, bata. Katapusan mo na. Dahil pilit kong iniiwas ang dibdib ko sa punyal, nang itarak sa akin yon, ay ang balikat ko sa halip ang natamaan. Aray! Ah! Tita Lydia! Tulungan mo ako! At nakuha mo pa talagang umiwas, ha? Pwes, heto na talaga ang katapusan mo! Sa sulok ng mga mata ko, ay nakita ko si Tita Lydia na mabilis na bumangon. Pinulot niya ang nabitiwang punyal at balak sana itong ihagis sa likod ni Ombre. Pero nagdalawang isip siya. Sa halip ay isinuksok niya na lang ito. Sa may bewang, namulot siya ng dalawang malalaking mga bato at ang mga ito sa halip ang mabilis at magkasunod na ibinato niya kay Ombre. Nagulat ako. Na-hustler pala si Tita Lydia. Unang nasapol ang kamay ni Ombre. Tumilapon ang hawak nitong punyal. Sumunod pagbaling nito ay ang noon naman nito ang nasapol. Sa lakas ng pagkakabato ni Tita Lydia ay nahilo si Ombre at bumagsak sa lupa habang galit na umaatungal. Hayop ka, Lydia! Magbabayad ka!
Mabilis akong nilapitan ni Tita Lydia at kinalag ang mga lubid na mahigpit na nakatali sa akin gamit ang matalas na punyal. May ibinulong siya sa akin. Kakalagan kita, Aljon. Pero magkunwari kang nakatali pa rin. Dito ka lang muna sa loob ng bilog. Hindi ka muna pwedeng makalabas sa bilog na ito. Ipapalit ko sa'yo sa loob ng bilog si Kuya Ombre. Kahit anong mangyari, ay wag na wag ka munang lalabas sa bilog. Galingan niyo po, Tita Lydia. Samantalahin niyo na po habang nakahiga pa si Ombre. Nang muli na sanang haharapin ni Tita Lydia si Ombre, ay nagulat naman kami nang bigla na lang nitong dinamba si Tita Lydia. Papatayin kita, Lydia! Hindi na dapat nabubuhay pa ang isang traidor sa ating angkan! Gigilitan ko ang leg mong animal ka! Hindi kagad nakailag si Tita Lydia dahil sa bilis ng pagdambang yun ni Ombre. Kaya naman ay tinamaan ang kaliwa niyang balikat. Pareho na kaming may tama, pero hindi pumayag si Tita Lydia na naargabyado siya. Gumanti rin siya ng isang malakas na unday sa tapat ng dibdib ni Ombre, pero nakaiwas naman ito. Sa halip ay sa balikat din ito tinamaan. Mas animal ka, kuya. Hindi ka marunong rumispeto sa karapatan ng iba. Karapatan kong hindi pumayag na ialay si Aljon dahil malapit na siya sa puso ko. Marami pa namang pagkakataon na makahahanap ako ng ibang iaalay. Pero masyado kang nagmamadali. Oo, ang tungkol sa ritual ng pag-aalay lang ang hindi ko alam. Pero ang ibang batas sa pag-aalay ay alam ko. Ang katulad kong minsan nang natulungan ng isang tao ay magiging mas madaling makahanap ulit ng makakatulong ulit sa akin para maging alay. Yun ang batas ng atraksyon. At akala mo ba ay hindi ko alam na ang isang aswang na tulad ko na nagtataglay ng ganitong karisma ng atraksyon sa tao ay may karapatang tumanggi sa isang alay. Doon ka lumabag. At ang paglabag ay may kapalit. At alam mo na kung ano ang kapalit. Tuso ka rin talaga, Lydia. Pero hindi. Hindi ako makapapayag na ako ang ipalit mo bilang alay. Ikaw ang mas dapat ipalit na alay. Matinding naglaban ang dalawa. Magkasing liksi, magkasing bangis. Palibhasa ay magkapatid. Walang gustong magpatalo. Walang gustong malamangan. Tita Lydia, huwag ka magpapatalo sa kanya. Galingan niyo para sa akin. Ikaw ang dapat na manalo. Tumahimik kang bata ka! Walang ano-ano sa gitna ng laban ay biglang pumihit ng direksyon si Ombre patungo sa akin. Nakaambas sa ere ang hawak nitong punyal. Iaalay na kita ngayong animal ka! Sa takot ay muntik ko nang makalimutan ang kabilin-bilinan sa akin ni Tita Lydia na wag lalabas sa bilog kahit na anong mangyari. Kaya naman ay nag-isip ako ng dapat kong gawin para hindi ako masaksak ni Ombre. Nilabanan ko ang kaba at nag-isip ako mabuti hanggang sa may naisip naman ako. Nang masasaksak na sana ako ni Ombre ay pabigla akong dumapa dahil dito ay nagtuloy-tuloy ang buwelo nito at dahil wala itong napala ay pasubsob itong nagpagulong-gulong palayo sa akin. Ang hawak nitong punyal ay nabitiwan din ito pero lumagapak din malapit dito. Nakadapa si Ombre, nasapo-sapo ang ulo, tanda na nahihilo. Sinamantala naman yon ni Tita Lydia. Mabilis niyang tinakbo si Ombre at walang sabi-sabing sunod-sunod na pinagdadamba sa likuran habang nakapaibabaw. Napansin kong wala na noong hawak na punyal si Tita Lydia. Malamang na nabitiwan niya ito habang naglalaban sila kanina. Hindi na nakapadagpa si Ombre. Kaya naman, dihado na ito. Duguan na kapwa ang ulo nito at likuran at halos hindi na magkandagulapay. Ano, kuya? Paano yan?
Ikaw ngayon ang ipapalit kong alay kay Aljon. May katangahan ka rin pala, kuya. At yun ay ang pagiging atat mo. Sa sobrang atat mong may alay ang bata na hindi pa naman dapat, ay ikaw tuloy ang napapahamak. Nakalabag ka patuloy ng isang batas. At yun ay ang kawalan mong respeto sa gustong mangyari sa isang tulad kong tagadala ng alay. Hinila ni Tita Lydia sa paa ang mistulang lantang gulay na si Ombre at kinaladkad papunta sa kinaroroonan kong puno na napapaikutan ng bilog. Pero sa kabila ng kalagayan nito ay nakukuha pa rin pagmumurahin si Tita Lydia. Hayop ka, Lydia! Paano mo nagawa ito? Kapatid mo ko! Huwag mo akong gawing alay! Bakit? Akala ko ba kaninang naglalaban tayo ay wala nang kapakapatid pa sa'yo? Nagawa mo nga rin akong saksakin, di ba? Patawa kang hayop ka! Hindi! Hindi mo ako magagawang ialay! Hinding-hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo! Ganun ha? Sa lagay mong yan? Wala ka ng pag-asa, kuya. Isinuko ka na ng sarili mong mga kainaan. Ako naman ay may isa pa akong alas na magagamit ko kung sakali. Sa akin lahat umaayon ng pagkakataon. Alam mo kung bakit? Dahil may plano akong magbagong buhay. Anong ibig mo sabihin? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hanggang sa maialay kita sa sandaling ito, ay mananatili kang walang alam. Hindi! Hindi mo ako maialay, hayop ka! Uunahan kita! Heto! Tingnan mo! Hindi namin namalayan ni Tita Lydia na nakuha rin pala ni Ombre ang tumilapon ng punyal kanina. Mabilis nitong inilabas yun at sa pamamagitan nito ay walang sabi-sabing ginilitan ang sariling leeg. Paano ba yan, Lydia? Sino ngayon ang iaalay mo? Hindi pa nakakarating noon sa loob ng bilog sina Tita Lydia at Ombre nang bawian ng buhay ang huli. Tatangkain pa sanang madaliin ni Tita Lydia ang paghila. Pero ayon sa ekspresyon ng kanyang muka ay mukhang huli na ang lahat. Mariin tuloy siyang napapikit at napailing. Anak ng putya naman, oo. Hanggang dito ba naman ay hindi pa rin makapaghintay ang hinayupak na ito? Parang sobrang nalugi na lumapit sa akin si Tita Lydia. Kapag kwan ay biglang napaiyak. Ano ngayon ang gagawin natin, Aljon? Para maputol ang ritual na hindi ikaw ang may aalay. Bigo tayong may alay kapalit mo si Kuya Ombre. Niyakap ko si Tita Lydia at hinaplos-haplos ang likod niya. Huwag po kayong umiyak, Tita Lydia. Naniniwala po kung lahat ng problema ay may solusyon. Baka may maisip pa po tayo. Ano pa ba ang solusyon pwede nating gawin? Tayong dalawa na lang ang narito. Ano po bang mangyayari kapag wala po kayong naialay ngayon, tita? Delikado ang mangyayari, Aljon. Kawawa ang mga taga-baryo kapag nagkataon. Magwawala ang mga aswang at magiging gutumin at uhawin sa dugo at laman ng tao. Dadala sa kanilang pagsalakay. Sa inyo po, ano pong mangyayari sa inyo? Isusumpa ako ng mga kalahi ko at uusigin nila ako habang buhay. Naku, ayaw ko pong mangyari sa inyo yung tita. Teka, may naisip po ko para hindi mangyari yun sa inyo. Anong naisip mo? Sabihin mo agad sa akin. Niyakap ko muna ng maigpit si Tita Lydia. Pagkaraan, nang kumalas ako, ay tipid akong ngumiti sa kanya. Salamat po sa lahat ng kabaitang ipinakita niyo sa akin hanggang ngayon. Tita Lydia, alam ko pong hindi kayo masamang aswang. Pero tita, pwede po bang kunin muna ninyo
ang punyal ni Ombre. Ano ba kasi munang naiisip mong solusyon? Basta tita, kunin muna ninyo ang punyal. Magtiwala po kayo sa akin. Tulad ng pagtitiwala ko sa inyo. Nagtatakang sumunod naman sa utos ko si Tita Lydia. Nag-iisip pa siya habang kinukuha ang punyal. Nang muli siyang makalapit sa akin, ay matiim niya akong tinitigan sa mga mata na para bang binabasa ang nasa isip ko. Iaabot sana sa akin ni Tita Lydia ang dugo ang punyal, pero bigla niyang binawi at itinago sa kanyang likuran. Anong gagawin natin ngayon sa punyal, Aljon? Ano ba talaga ang iniisip mo? Huwag mong sabihin. Teka, hindi ako makakapayag, Aljon. Hindi ko pwedeng ituloy na ikaw ang ialay. Pero yun lang po ang paraan para mailigtas ko kayo at ang buong baryo. Ituloy na lang po ninyo akong ialay. Total, ay wala na rin naman po ang Tito Puyot ko. Wala na po akong kamag-anak na kukup-kup sa akin. Napayuko ako ng sandaling yon nang biglang tumulo ang mga luha ko. Ang Tito Puyot ko. Wala na pong saysay para mabuhay pa ako. Kaya please, Tita Lydia, ialay niyo na lang po ako. Kahit man lang po sa ganung paraan, kahit papano, ay nagkaroon po ng saysay ang buhay ko at nakatulong po ako sa inyo at sa buong baryo. Yun lang naman po mahalaga, di po ba? Maging si Tita Lydia ay hindi na rin napigilang maging emosyonal. Napaluha na rin siya. Mahigpit niya akong niyakap. Hindi, Aljon. Ang isang mabait at mabuting bata na tulad mo ay hindi dapat maagang namamatay. Mas dapat na humaba pa ang buhay mo dahil marami ka pang matutulungan sa hinaharap. At dahil mabait ka, alam kong marami pang tutulong sa'yo kahit hindi mo ka mag-anak. Ako na lang. Handa akong tulungan ka, hindi ba? Kaya hindi ako makakapayag sa gusto mo mangyari. Para saan pa? At kinalaban ko ang Kuya Ombre ko. Kung iaalay din pala kita. Ayos lang naman po sa akin, tita, na ako pa rin po ang iaalay nyo para sa ikaliligtas ng lahat. Hindi. Mag-iisip pa tayo ng ibang paraan. Teka, bigla akong may naalala. Sandali, at aalalahanin ko munang maigi. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan namin ni Tita Lydia habang may inaalala siya. Makaraan pa ang ilang saglit ay nagulat ako nang bigla siyang humiga sa gitna ng bilog. Dumakot siya ng itim na asin na naibuhos sa guhit na bilog at ibinudbud dito sa tapat ng kanyang dibdib. Tita Lydia, ano pong ginagawa nyo? Naalala ko ang sinabi sa akin noon ng tiyahin kong namuhay bilang tao. Dati rin siyang aswang at napasailalim din ng sumpa ng pag-aalay na tulad dito. Teka po, tita, sarili niyo po ang iaalay nyo? Parang ganun na nga iyo. Pero hindi ko sasaksakin ang dibdib ko. Bali ang gagawin ko ay kalahating alay at kalahating pagtatanggal sa sumpa ng alay para patuloy akong mabuhay. Sigurado po ba kayo dyan? Kapag nawala kayo, paano na po ako? Paano na po ako, Tita Lydia? Huwag kang mag-alala, Aljon. Hindi talaga kita kayang iwanan at pabayaan ng mag-isa. Basta't manood ka at huwag kang gagawa ng kahit na ano. Ito ay para sa ating dalawa. Para sa ikatatahimik ng angkan ko at para na rin sa mga taga-baryo. Pero naiiyak pa rin akong tumangu-tango na lang. Kinakabahan ako noon sa kung ano ba talaga ang mangyayari sa gagawin ni Tita Lydia. At sa wakas ay bigla niyang hiniwa ang kaliwa niyang palad gamit ang punyal. Makaraan ay pinatuluan niya ng kanyang dugo
ang itim na asin sa tapat ng kanyang puso. Kasunod nito ay may inusal siya. Tanggapin niyo ang kalahating alay ng isang tagapagdala ng alay. Ngunit bilang kapalit, ay pinipili ko na maging tao. Matapos ang pag-usal na yon ni Tita Lydia, walang ano-ano, ay umihip ang napakalamig na hangin sa banda namin. May hatid pa itong mga atungal ng mga espiritu ng mga aswang na parabang napipilitang tanggapin ang alay at kahilingan ni Tita Lydia. Nanginginig si Tita Lydia ng pagkakataong yon at sobrang kinakabahan. Walang ano-ano ay biglang parang may bumuhat kay Tita Lydia patayo. Iniingat siya at pinaikot-ikot sa ere. Sumunod ay biglang tinupok ng apoy ang katawan ni na Ombre at ni Tito Puyot. Pati ang guhit na bilog sa palibot namin ay biglang umapoy hanggang sa mabura. Nang huminto ang pag-ikot ni Tita Lydia sa ere, ay bigla siyang lumagapak sa lupa. Kinilabutan ako nang makita kong parang wala na siyang malay. Mabilis kong nilapitan si Tita Lydia at niyugyug. Tita Lydia! Tita Lydia! Tita Lydia, gumising ka! Ang daya mo naman eh! Sabi niyo po, ay hindi niyo ako iiwan! Tita Lydia! Gumising ka! Parang wala nang hininga si Tita Lydia ng mga sandaling yon. Pero nang mahawakan ko ang kanyang pamulsuhan sa kamay, ay naramdaman kong may tumitibok. Kaya naman, nabuhayan ako ng loob. Buhay siya! Buhay pa si Tita Lydia! Pero paano ngayon yan? Ano bang gagawin ko? Walang ano-ano ay may kumalaskos sa di kalayuan sa kinaroroonan namin. Pagbaling ko ay nakita ko si Lola Daria na papalapit. May dala itong gasera. Ang leeg nito ay nasasabitan ng mga kwintas ng tinirintas na bawang. May hawak din itong mahabang baging na hindi ko alam kung ano. Nagmamadali ito. Aljon, Apo! Diyos ko! Nakita ko ang lahat ng nangyari habang nagtatago ako sa mga halaman kanina. Buhay pa ba ang babaeng aswang na yan? Buhay pa po si Tita Lydia, Aling Daria. Tulungan po natin siya. Ay, sige. Total, ay mabuti naman pala siyang aswang tulad ng mga nalaman ko sa mga narinig ko kanina. Sana lang ay tumalab talaga ang ritual na ginawa niya. Nako, magmadali na tayo, Aljon. Baka matunugan ng mga aswang na dito nangyayari ang lahat. Mahirap na! Wala na nga kaming inaksaya pang panahon ni Lola Daria. Pinagtulungan na naming buhatin si Tita Lydia. Dinala namin siya sa bahay ng matandang hilot at isa ring albularya. Lola Daria, pagalingin niyo po si Tita Lydia. Lahat po ay gawin niyo para mapabalik po ang malay niya. Sige, Apo. Gagawin ko ang lahat. Pero una muna ay kailangan ko siyang orasyonan. Ho? Bakit kailangan niyo po siyang orasyonan? Kasi, Apo, hindi pa siya lubosang nakababalik sa anyong tao. Tingnan mo, medyo aswang pa rin siya. Sandali lang at may titignan ako sa kanya. Mukhang may mali sa ritual na isinagawa niya kanina. Sinuring maigi ni Lola Daria ang buong katawan ni Tita Lydia. Maya-maya pa ay biglang naningkit ang mga mata nito. Ano pong nakikita niyo kay Tita Lydia, Lola? Bakit ganyan po ang mga mata niyo? May mali po ba talaga? Aha! Tama ang hinala ko, Aljon. Hindi pa lubosang tumatalab sa kanya ang katatapos niyang ritual. Hindi pa siya nakukumberte tungo sa pagiging isang tunay na tao. Ho? Ibig po ba sabihin, aswang pa rin po si Tita Lydia?
Oo, Apo. Ganun na nga. Nakikita mo naman. Kaya kailangan ko talaga siyang orasyonan. Alam ko kung paano siya lubusang ikumberte tungo sa totoong tao. Isang orasyon ng pagbabalik loob na minana ko pa sa mga ninuno kong babaylan. Kaunti lang ang kailangan. Dahil nasimulan na niya sa ritual. Kung ganun po, ay simulan niyo na po agad, Lola. Para po paggising ni Tita Lydia, ay wala na po siyang iisipin. At isinagawa na nga ni Lola Daria ang sinasabi nitong orasyon. Inilabas niya ang mga sangkap na kailangan. Una, ay tumunaw siya ng isang bato ng tawas sa isang tasang maligamgam na tubig at ipinambanyos sa katawan ni Tita Lydia. Yun daw ay para malinis ang natitirang espiritu ng aswang sa katawan nito. Sumunod ay kumuha siya ng pinakuloang dahon ng lagundi at sambong. Ipinahid ito ni Lola Daria sa noo at dibdib ni Tita Lydia. Naglabas din ng matanda ng binasbasang asin at inilagay sa ilalim ng dila ni Tita Lydia. May buntot pagi rin siya, ngunit hindi para saktan si Tita Lydia, kundi para itali ang natitirang espiritu ng kasamaan palabas sa katawan nito. At ang panghuli ay ang isang kandilang puti ang sinindihan ni Lola Daria sa may ulunan ni Tita Lydia. Para saan naman po ang kandilang puti, Lola Daria? Sa pamamagitan nito, ay kakausapin ko siya sa mundo ng panaginip. Tatanungin ko siya kung ano ang pipiliin niya. Kung ang tuluyan bang maging isang tao o babalik pa rin siya sa pagiging aswang. Hawakan mo ang kanyang kamay, Aljon. Makakatulong ka sa kanyang magiging desisyon. Ano po ang magiging tanda? Kung ano po ang pinili ni Tita Lydia? Kapag humigpit bigla ang hawak niya sa kamay mo, ibig sabihin ay pinipili niya ng lubusan na maging tao at tuluyang itatakwil ang kanyang pagkaaswang. Pero kapag hindi humigpit at mas lumuwag pa ang pagkakahawak sa iyo, ibig sabihin ay mananatili siyang aswang. Kaya lang ay tuloy na siyang mamamatay kapag iyon ang pinili niya. Huh? Bakit naman po siya mamamatay, Lola? Yun ay dahil sa ritual ng alay. Bale, mabubuo na ang alay. At sarili niya na mismo ang naging lubusang alay para sa kanilang angkan. Naku, sana po ay ang unang piliin niya. Ayoko pong mamatay si Tita Lydia. Kaya hawakan mo ng mahigpit ang kamay niya, Aljon. Iparamdam mo na kailangan mo siya. At tuluyan ang kinausap ni Lola Daria si Tita Lydia sa mundo ng panaginip sa pamamagitan ng isang orasyon. Tulad ng sinabi ni Lola Daria, ay hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kamay ni Tita Lydia. Marubdob din akong nanalangin sa Diyos na sana ay piliin ni Tita Lydia ang mabuti. Nang patapos na ang orasyon ay nagulat ako nang biglang humigpit ang pagkakahawak ni Tita Lydia sa kamay ko. Hindi ko mapigilan ang labis na matuwa. Hala! Humigpit po ang hawak ni Tita Lydia sa kamay ko, Lola Daria. Pinili niya po na maging mabuting tao. Yay! Natuwa rin siyempre si Lola Daria. Pero ang sayang nararamdaman namin ay saglit lang. Paano ay bigla na lang may itim na usok na sumingaw sa kandila at nagulat kami nang magkaroon yun ng anyo na parang isang genie. Lumitaw ang muka ni hombre. Galit na galit itong nagsalita sa matiginting na tinig. Hindi dapat maging tao ang kapatid ko. Mga pangas kayo! Baligtarin niyo ang ritual. Ikaw matanda ka. Ibalik mo ang pagkaswang ng kapatid ko! Pero nagalit si Lola Daria.
Sa maasbad na tinig at itsura ni hombre, dali-dali nitong kinuha ang buntot ng pagi at inihampas ito sa itim na usok ni hombre. Basta mag-aswang na kampo ng kadiliman! Tuluyan kang maglaho magpakailanman! Simula ngayon ay hindi mo na maiimpluwensyahan pa si Lydia dahil tutuldukan ko na ang iyong pag-iral kahit sa mundo ng mga espiritu! Hindi! Hindi maaari! Sa wakas ay namatay ang sindi ng kandila at kasabay ng paglaho ng itim nitong usok ay ang biglang pagdilat naman ng mga mata ni Tita Lydia. Tita Lydia! Lola Daria! Gising na po si Tita Lydia! Aljon, anong nangyari? Nasaan na tayo? Sinong kasama mo? Siya po si Lola Daria, Tita Lydia. Isa po siyang hilot at albularya. Pinagaling ka po niya. At tuluyan ka na po niyang ginawang tao. Hindi na raw po kayo aswang. Talaga? Siya palang nakausap po sa panaginip ko. At nandun ka rin sa panaginip ko, Aljon. Naku, maraming salamat po, Aling Daria. Aminado po kung hindi pala kumpleto ang nagawa kong ritual. Hinarang po ng masamang espiritu ni Kuya Hombre. Salamat po ulit, Aling Daria. Nagawa niyo pong talunin ang espiritu ng Kuya Hombre ko. Walang anuman, Lydia. Kaluguran kong makatulong sa isang aswang na gusto magbagong buhay at maging lubusang isang tao. Welcome pala sa mundo naming mga tao, iha. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Maigpit kaming nagyakapang tatlo ng gabing yon. Nakapinta sa aming mga labi ang matatamis na mga ngiti. Matatamis na mga ngiti ng paglaya sa kuko ng kadiliman. Sa gabing yun mismo, nagsimula ang pagbabagong buhay ni Tita Lydia tungo sa isang lihitimong tao. At para raw magtuloy-tuloy ang pagbabago ay kailangan daw lisanin ni Tita Lydia ang Mindanao at magsimula sa ibang lugar na malayo sa kanyang mga kaangkang mga aswang. Kailangan daw niyang tuluyang talikuran ang kanyang pinagmulan. Yun ang payo ni Lola Daria na siyempre ay sinunod naman ni Tita Lydia. May mga kamag-anak ako sa Visayas, Lydia. Dumuon ka na lang. Ibibigay ko sa iyo ang address. Ako naman noon ay nalungkot dahil kailangan pan lumayo ni Tita Lydia. Hindi ko tuloy na iwasang magtanong. Tita Lydia, paano na po ako? Sabi niyo po, hindi niyo ako iiwang mag-isa. Siyempre, isasama kita. Di ba nga ang sabi ko sa'yo noon? Ay para na kitang anak. Simula ngayon, ay tuluyan na kitang kugupkupin at magiging totoong nanay mo na ako. Ayaw mo ba yun? Aba, gustong-gusto po, siyempre. Gustong-gusto ko po. Gustong-gusto ko. Yay! May nanay na ulit ako! Magkasama kami ni Tita Lydia na lumuwas sa Visayas at doon na kami nagsimula ng isang bagong buhay bilang magnanay at punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa. Napakasaya kong nakilala ko si Tita Lydia na naging pangalawa kong ina. Marami akong natutunan sa karanasang yon. Ang mundo natin ay halo-halong pinamumugaran ng mabubuti at masasama. May mga mabubuting napapalibutan ng kasamaan na tulad ko. At meron din namang namumuhay sa mundo ng kadiliman pero gustong maging parte ng liwanag. Minsan ay pinagtatagpo sila upang magkaroon ng isang matibay na ugnayan na kukumpleto sa isa't isa. Ako ay ulilang lubos at uhaw sa aruga ng mga magulang. Si Tita Lydia naman ay namatayan ng baby
at uhaw naman sa pagpapadama ng aruga ng isang ina sa isang anak. Nang magtagpo kami, ay doon napunan ang puwang sa mga buhay-buhay namin. Gumawa mismo ng paraan ang kapalaran para magsalubong ang mga landas at hindi naging hadlang ang magkaibang mundong aming pinagmulan. Noon ay talagang takot na takot ako sa mga aswang, pero kalaunan ay hindi na masyado. Alam ko na kasi na minsan, sa likod ng nakakatakot na anyo ay pwede palang pinagkukublihan ng isang gintong puso na ibig magbago at maging ahente ng liwanag at kabutihan. Ganun ang turing ko kay Tita Lydia, na kalaunan ay tinawag ko ng Nanay Lydia. Matiwasay na po kaming namumuhay ngayon sa Visayas, Sir Blair, at walang nakakaalam ng aming kasaysayan. Hindi na rin naman aswang si Nanay Lydia, kaya wala ng dahilan para halungkatin pa namin ang nakaraan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Blair, at napili niyo po ang kwento ko upang inyong ibahagi. Sana po ay nag-enjoy ang lahat sa aming kwento at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking mga YouTube channel at i-hit niyo rin po ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.